Hala, kaguluhan sa Middle East walang katapusan. Israel at Iran muling nagbakbakan. Iran naglunsad ng 10 ballistic missile laban sa Israel bilang ganti sa pag-atake na ginawa ng Israel laban sa Hezbollah sa Lebanon. Likod sa kaalaman ng Iran, Israel nakaposisyon na pala nagsagawa ng airstrike ang Israel laban sa mga pasilidad sa Iran. Petrochemical ng Iran, tinamaan at nasira. Commander-in-Chief ng Islamic Revolutionary Guard Corps, patay sa Israel airstrike. Ganito kadelikado maging kalaban ang Israel, mga kabayan. Kapag tumira sila, siguradong may babagsak na kalaban. Sa nangyaring malakas na lindol sa Mindanao, bagong tulay ang Bukana Bridge o Davao River Bridge na itinayo ng China Road and Bridge Corporation. Agad nasira. Kung kayo ang tatanungin, mga kabayan, normal lang ba ito o merong pagkulang sa kalidad ng paggawa ng nasabing tulay? Nagpalitan ng mabibigat na pag-atake ang Iran at Israel matapos magkaroon ng mga paglabag sa kasunduan sa tigil putukan. Naglunsad ang Iran ng sunod-sunod na ballistic missile patungo sa Israel na agad namang sinagot ng Israel sa pamamagitan ng mga airstrike sa gitna at kanlurang bahagi ng Iran. Nag-ugat ang panibagong hidwaan ng dalawang bansa matapos umatake ang Israel sa mga kuta ng Hezbollah sa timog na bahagi ng Beirut, Lebanon. 10 ballistic missile ang pinakawalan ng Iran ayon sa Iran military. Ang ginawa daw ng Israel ay isang malaking pagkakamali. Ito ay isang red line na labagin nito ang kasunduan sa Lebanon. Makikita sa isang video na ibinahagi ng Iran military ang paglunsad ng mga ballistic missile nito sa Israel. Israel Defense Force agad namang gumana ang kanilang air defense system upang harangin ang mga Iranian missile. Wala namang naitalang nasawi, nasaktan o napinsala sa ginawang pag-atake ng Iran. Israel agad na rumespa. Kinumpirma ng Israel Defense Force na tinamaan nila ang mga base militar at missile launch site sa kanluran at gitnang bahagi ng Iran. Isa sa mga tinarget ng Israel si IRGC Chief Ahmad Wahedi. Siya lang naman ang Commander-in-Chief ng Islamic Revolutionary Guard Corps mula pa noong ika-1 ng Marso taong kasalukuyan. Kung tumira ang Iran, bara-bara ang Israel naman kapag naglunsad ang pag-atake, leader ng kalaban ang kanilang punteriya. Bagay ring napinsala ang Karun Petrochemical Plant malapit sa Mashhad sa Iran. Ayon sa mga naglabas ng mga impormasyon at video sa Iran,
narinig ang malakas na mga pagsabog sa mga paunahing lungsod tulad ng Tehran, Isfahan, Tabriz at Karaj. Agad na isinara ng Iran ang Imam Khomeini International Airport at ang ilang bahagi ng kanilang airspace. Maging ang Qatar ay naglabas ng nota. Dinivert ng Qatar ang mga flight sa karatig bansa. Alam ng Qatar na merong malaking mangyayari sa Middle East. Walang katapusang digmaan sa gitnang silangan dahil sa patuloy na pag-atake ng mga proxy ng Iran sa Israel. Sa mga oras na ito, ayon naman kay Prime Minister Netanyahu, kung hindi makikialam si President Trump sa panibagong agresyon ng Iran, lalaban ang Israel ng mag-isa laban sa mga kalaba. Department of Public Works and Highway agad na sinuri ang Bukana Bridge pagkatapos ng lindol sa Davao. Nitong Lunes, 8 ng Hunyo, taong kasalukuyan, agad na nag-inspeksyon ang Department of Public Works and Highway, Davao Region, sa Bukana Bridge matapos ang 7.8 magnitude earthquake na tumama sa Southern Mindanao. Sa isinagawang inspeksyon, makikita dito ang iba't ibang pagkasira ng nasabing tulay, tulad ng pagkakaroon ng cracks, nasira ang expansion joints, at marami pang iba. Ang Bukana Bridge ay itinayo ng China Road and Bridge Corporation, isang malaking Chinese state-owned construction company. Ito ay isang design and build contract. Ang proyekto ay pinunduhan ng China na nagkakahalaga ng humigit kumulang 3.1 billion peso. Taga DP mo, sir? DPWH. Laban Pinas.